Magandang araw mga bata, kamusta na kayo? Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa pag-usbong ng Kamalayang Pilipino sa sekularisasyon. Handa na ba kayong matuto? Magaling kung ganon. Ang module na ito ay ginawa upang matutunan ang mga paksang dapat mong pag-aaralan habang wala ka sa paaralan. Sa katapusan ng module na ito, ikaw ay inaasahang matutukoy ang mga salik na nagbibigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Maibibigay ang kaibahan ng paring sekular sa paring regular at mabibigyang halaga ang pag-usbong ng Kamalayang Pilipino sa sekularisasyon. Ngayon ay gawin muna natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Panuto, tingnan at basahin ang puzzle, hanapin ang mga salitang may kaugnayan sa mga salik ng pag-usbong ng Kamalayang Makibaka at Pambansa. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ang mga salitang aking nakita: Pilipinas, Red Sea, Mestizo, Suez Canal, Egypt, Ilustrados, Europe, at Kalayaan. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Panuto, basahin mabuti ang mga pangungusap. Isulat ang T kung ang isinasaad sa pangungusap ay tama at M naman kung mali. Isulat ito sa iyong kwaderno. Number 1. Binuksan ng pandaigdigang Suez Canal noong ika-28 ng Nobyembre 1869. Tamang sagot, mali. Number 2. Matatagpuan ang Suez Canal sa Egypt. Tamang sagot, tama. Number 3. Sa pagbubukas ng Suez Canal, napadali ang pag-aangkat ng kalakal. Tamang sagot, tama. Number 4. Mahigit 2 buwan ang paglalakbay mula sa Europe patungo sa Maynila. Tamang sagot, mali. Ang panggit ng uri ay karaniwang kinabibilangan ng mga Chinese at Spanish mestizo. Tamang sagot, tama. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Panuto, tingnan at suriin ang mga larawan sa ibaba, sagutin ang mga tanong sa bawat larawan at isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Kilala mo ba kung sino ang nasa larawan? Sino sila? Sila ay sila Mariano Gomez, Jose Burgos, Jacinto Zamora o mas kilala sa tawag na Gumburza. Ano kaya ang kanilang tungkulin? Sagot, sila ay binansagang mga paring martir. Hiniling nila ang pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino at mga Espanyol. Atin ngayon talakayin ang tungkol sa sekularisasyon at ang tatlong paring martir. Noong ika-19th na siglo, isa sa mahalagang pangyayari na naging salik sa pag-usbong ng Kamalayang Pilipino ay ang sekularisasyon. Ang sekularisasyon ay ang pagbibigay sa mga paring sekular ng kapangyarihang pamunuan ang mga parokya. Noong panahon ng mga Espanyol, nahati ang mga pari sa dalawa, mga paring regular at mga paring sekular. Ang paring regular, ito ay kinabibilangan ng halos mga praile Espanyol. Ito ang mga paring kabilang sa mga ordeng relihiyoso tulad ng mga Agustino, Dominicano, Jesuita at iba pa. Ang mga paring sekular, ito ang mga paring Pilipino na hindi kabilang sa mga ordeng relihiyoso na pawang katulong lamang ng mga paring regular sa mga parokya. Nagkaroon ng suliranin kung sino mga ngasiwa sa mga parokya ng mga paring Jesuita. Nang matanggal ang mga ito noong 1768, pinagbintangan ng mga may kapangyarihan ang mga Jesuita na sinabing namuno sa isang pag-aalsa sa Madrid, Spain, laban sa isang ministro sa pamahalaan at pagtangkang patayin si Haring Carlos III. Nang dahil sa pangyayaring iyon, iniutos ng mga nakatataas na iluklok ang mga paring sekular sa mga bakanteng parokya. Lubhang tinutulan ito ng mga paring regular na natira. Nang bumalik ang mga Jesuita noong 1859, itinaboy na parang wala lang ang mga paring Pilipino, kaya nakadama sila ng diskriminasyon. Itinatag nila ang kilusang sekularisasyon na naglaban sa mga karapatan ng mga paring Pilipino. Ang kilusang sekularisasyon ay itinatag ni Padre Pedro Pelaez upang ipaglaban ang karapatan ng mga paring sekular. Maagang nagtapos ang panunungkulan ni Padre Pelaez pagkat namatay siya dahil sa lindol sa Katedral ng Maynila.
Ipinagpatuloy ng Gomburza ang kampanyang sinimulan ni Padre Pelaez. Mas lumala ang diskriminasyon ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Mas umigting din ang hidwaan ng mga Espanyol at Pilipino. Ang pag-aalsa sa Cavite. Noong Enero 20, 1872, nagkaroon ng isang pag-aalsa sa isang arsenal sa Cavite dahil sa sobrang paniningil ng buwis sa mga empleyado nito. Pinamumunuan ito ni Sargento Fernando Lamadrid. Nagresulta ito sa pagkabigo ng mga Pilipino at marami sa kanila ang ipinapapatay at ikinukulong, kabilang na ang sarhento. Ang paggarote sa Gomburza. Sinamantala ng mga Espanyol ang pangyayaring ito upang iligpit ang kanilang mga kaaway. Kaya idinawit nila sila Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora o mas kilala sa tawag na Gomburza. Hinusgahan ang Gomburza sa korte at kahit walang matibay na ebidensya sa kanila, hinatulan sila ng kamatayan sa pamamagitan ng paggarote. Naniwala si Arsobispo Meliton Martinez na walang kasalanan ang tatlo, kaya hindi nila ipinatanggal ang abito ng mga pari nang garotihin nila ito. Noong Pebrero 17, 1872, ginarote ang Gomburza sa Bagong Bayan na ngayon ay Rizal Park na. Iniutos ng Arsobispo ng Maynila na patunugin ang lahat ng dambana ng simbahan sa bansa upang isimbolo ang pagdadalamhati at pagluluksa. Ganap nang nagalit ang mga Pilipino sa pangyayaring ito, kaya sinimulan na nila ang paghingi ng reforma at paglunsad ng revolusyon. Inialay ni Dr. Jose Rizal ang kanyang nobelang El Filibusterismo sa tatlong pari. Ang tatlong magkakaugnay na pangyayaring ito ang huling pangyayari na nagpagalit sa mga Pilipino. Dito na tuluyang nagbuklod-buklod ang mga Pilipino at naglunsad ng paghingi ng reforma at himagsikan. Ang tatlong paring martir na mas kilala sa tawag na Gomburza, sila Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Panuto, basahing maigi ang bawat pangungusap at alamin ang tamang sagot. Isulat sa sagutang kwaderno ang tinutukoy sa bawat patlang. Number 1. Ang sekularisasyon ay ang pagbibigay sa mga paring sekular ng kapangyarihang pamunuan ang mga parokya. Number 2. Ang kilusang sekularisasyon ay itinatag ni Padre Pedro Pelaez upang ipaglaban ang karapatan ng mga paring sekular. Pinagbintangan ng mga may kapangyarihan ang mga Heswita na sinabing namuno sa isang pag-aalsa sa Madrid, Spain. Number 4, hinusgahan ang Gomburza sa korte at kahit walang matibay na ebidensya sa kanila, hinatulan sila ng kamatayan sa pamamagitan ng paggarote. Number 5, naniwala si Arsobispo Meliton Martinez na walang kasalanan ang tatlo kaya hindi nila ipinatanggal ang abito ng mga pari nang garotihin nila ito. Ngayon sagutan natin ang mga sumusunod na katanungan. Ano-ano ang mga salik sa pag-usbong ng kamalayang makibaka at pambansang ng mga Pilipino? Ano ang ibig sabihin ng sekularisasyon? Sino-sino ang tatlong paring martir? Ano ang kaibahan ng paring regular sa paring sekular? Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Panuto, ibigay ang kaibahan ng paring regular sa paring sekular. Ang paring regular, ito ang kinabibilangan ng halos mga praileng Espanyol. Ito ang mga paring kabilang sa mga ordeng relihiyoso tulad ng mga Agustino, Dominicano at Jesuita at iba pa. Samantalang ang paring sekular naman ay mga paring Pilipino na hindi kabilang sa mga ordeng relihiyoso na pawang katulong lamang ng mga paring regular sa mga parokya. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Panuto, basahing mabuti ang bawat item, isulat ang titik ng pinakatamang sagot sa iyong kwaderno.
Number 1. Ang mga paring Kastila ay kabilang sa mga ordeng panrelihiyon o mga paring regular. Samantalang ang mga paring Pilipino naman ay tinaguriang mga paring sekular. Letter D. Number 2. Ano ang layunin ng sekularisasyon ng mga parokya? Tamang sagot, letter D, pagkakaroon ng pantay na karapatan ng mga paring Pilipino at Kastila. Number 3, sino sa mga paring ito ang namuno sa sekularisasyon ng mga parokya sa Pilipinas? Tamang sagot, letter B, Monsignor Pedro Pelaez. Number 4, dahil sa kalupitang ipinakita ng Gobernador General na ito, nagkaisa ang mga Pilipino na mag-alsa sa Cavite noong Enero 20, 1872. Tamang sagot, letter D, Rafael de Izquierdo. Number 5. Ano ang naging bunga ng pagkakahuli sa mga nag-alsa sa Cavite? Tamang sagot, letter A, paggarote kina Gumburza. Number 6. Bakit ikinatakot ng mga paring regular ang itinatadhana ng Konseho ng Trent? Tamang sagot, letter D, dahil pinahintulutan ang mga paring Pilipino na mamahala sa mga parokya sa bansa. Number 7. Ano ang mabuting na idulot ng sekularisasyon sa mga parokya? Tamang sagot, letter C, nakipagtulungan ang mga mamamayan sa mga paring Pilipino. Number 8. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga dahilan ng pag-aalsa sa Cavite? Tamang sagot, letter D, pagbibigay ng libreng edukasyon sa mga Pilipino. Number 9. Alin sa mga sumusunod ang ginawang dahilan ng mga Espanyol sa paghatol ng kamatayan kina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora? Tamang sagot, letter B, ibig ng mga Pilipino na pabagsakin ang kapangyarihan ng Espanya. Number 10. Paano ipinakita ng mga Pilipino ang pagnanais na magkaroon ng pantay na karapatan sa mga Espanyol? Tamang sagot, letter B, pakikipagtulungan sa mga Pilipinong pari. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Panuto, batay sa iyong sariling pananaw, paano mo pahahalagahan ang pag-usbong ng kamalayang Pilipino sa sekularisasyon? Ang aking naging kasagutan, at dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan. And please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. And pakihit na rin ang ating notification bell para sa iba pa nating mga updates at uploads na lessons sa Araling Panlipunan for Grade 5. Muli, this is your teacher, Teacher Alvin, nagsasabing thank you and goodbye.